Sa Shady Side Road sa East Liverpool, Ohio, ay may pamilyang nakatira dito na sina Christopher Morrison, 33 years old, at ang kanyang 34 years old na asawa na si Tiffany Morrison. Kasama nila ang kanilang isang anak na lalaki at 2 anak na babae na may edad 10, 13 at 14. Nakatira rin kasama nila ang nanay ni Christopher na si Kay Morrison. Noong December 20, 2023, bigla naging sentro ng seryosong investigasyon ng mga pulis ang bahay na ito. Noong umagang yon, pumunta si Randy Slager sa Columbiana County Sheriff's Office. Kaibigan siya ng pamilya at matagal ng kaibigan ni Christopher. Kasama niya ang kanyang ama na nagpumilit na makipag-ugnayan sila sa mga pulis matapos ang naging pag-uusap nila. Sinabi ni Randy na 2 araw bago yon, noong gabi ng December 18, pumunta siya sa bahay sa Shady Side Road. Ayon sa kanya, nakita niya ang nangyari matapos ang isang marahas na insidente. Sinabi ni Randy na sa basement ng bahay binaril ni Christopher ang asawa niyang si Tiffany. Pagkatapos nito, habang may hawak na baril si Christopher, pinilit niya si Randy na tulungan siyang itago ang katawan ni Tiffany. Binigyang diin ni Randy na may baril pa rin si Christopher at nasa loob pa rin siya ng bahay kasama kanyang 3 anak at ang kanyang matandang ina. Ayon kay Randy, nagbanta si Christopher na sasaktan ng lahat ng miyembro ng pamilya kung may magsusumbong sa pulis. Habang abala ang bayan sa paghahanda para sa Pasko, agad na sinuri ng mga pulis ang impormasyong ito. Nagsimula rin sila magplano kung paano huhulihin ang lalaking sinasabing delikado sa ibang tao. December 20, bandang 6:10 ng gabi, madilim na sa Ohio sa oras na yon. Pinahinto ng mga pulis ang jeep ni Christopher sa isang kalsada sa East Liverpool. Nagpasya mga pulis na hulihin siya palayo sa bahay matapos pag-aralan ang sinabi ni Randy at ang posibleng panganib sa pamilya na nasa loob pa raw ng bahay sa Shady Side Road. Pinahinto ni Christopher ang sasakyan at sinunod ang utos ng mga pulis. Bumaba siya mula sa jeep at inilagay ang kanyang mga kamay sa ulo at hindi siya lumaban. Sa mabilis na paghahalughog, nakakita mga pulis ng baril na may laman sa kanyang sinturon at isang natitiklop na kutsilyo sa bulsa. Tugma ang mga armas na ito sa sinabi ni Randy sa kanyang ulat noong umaga. Matapos siyang arestuhin, isinakay si Christopher sa sasakyan ng mga pulis at dinala sa Liverpool Township Police Department. Kasabay nito may isa pang grupo ng mga pulis na pumunta sa bahay sa Shady Side Road para tingnan ang kalagayan ng pamilya at tiyaking sila'y ligtas. Pagdating sa bahay, nakausap ng mga pulis si Kay Morrison, ang ina ni Christopher, at ang 3 bata na nasa sala. Sinabi ni Kay na umalis si Christopher sa bahay ng mas maaga nung araw na yon at hindi pa bumabalik. Wala si Tiffany sa bahay at hindi alam ni Kay kung nasaan ang kanyang manugang. Kinumpirma ng mga bata na hindi nila nakita ang kanilang ina mula pa noong gabi ng December 18. Walang nakitang panganib ang mga pulis sa loob ng bahay, pero sinabi nila mabigat at nakakailang ang pakiramdam sa loob. Matapos makumpirma na ligtas si Kay at ang 3 mga bata, nagsimula mga investigador sa masusing paghahanap sa buong ari-arian. Ang pangunahing tinignan nila ay ang basement, ang lugar na sinabi ni Randy na posibleng pinangyarihan ng krimen. Napansin agad ng forensic team na parang bagong linis ang basement. Ang bahagi malapit sa shower ay mukhang bagong kuskos, nakakaiba kumpara sa maalikabok at magulong ibang bahagi ng silid. Sa mas malapit na pagsusuri, nakakita sila ng maliit na bilog na butas sa plastic panel ng shower. Matapos baklasin ng bahagya ang parte ng pader, nakakita sila ng deformed at nayuping bala sa likod ng pader. Sa sahig ng basement sa ilalim ng mga chemical na panlinis, nakakita ang mga investigador ng malaking maitim na mapulang mantsa. Malapit dito ay may nakita ring mga rolyo ng malalaking itim na trash bag. Base sa mga ebidensyang ito, pinaniniwalaan ng mga investigador na may pumutok na baril sa silid at may nagtangkang linisin ang nangyari pagkatapos nito. Gayunpaman, nawawala pa rin si Tiffany. Matapos ang unang paghahanap sa loob ng bahay, pinalawak ng mga investigador ang kanilang paghahanap sa likod ng bahay. Naikinumpirma ng mga investigador ang physical evidence at ang mga sinabi ni Randy, naging malinaw ng krimen at ang pagtatago sa katawan ay nangyari sa loob ng kanilang property bago man pumunta si Randy sa mga pulis. Noong gabi ng December 20, nasa loob ng interrogation room si Christopher sa Liverpool Township Police Department. Kalma lang siya at kontrolado ang kanyang mga kilos. Sa simula ng interview, kinumpirma niya na Tiffany ang pangalan ng kanyang asawa at inamin na malapit na sila maghiwalay o mag-divorce.
Pagkatapos nito, sinimula ni Christopher ang pagbibigay ng kanyang sariling version ng mga pangyayari para ipaliwanag ang pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa kanya nangyaring insidente noong gabi ng December 19, sinabi niya na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo habang nasa loob ng kanyang jeep. Ayon pa kay Christopher, nagsimula ang away dahil balak daw siyang iwan ni Tiffany para sa ibang lalaki na umano'y may relasyon siya. Inilarawan niya ang pagtatalo habang sila'y nasa kalsada. Habang pababa raw sila ng burol, sinabi niya kay Tiffany na hindi niya na ito ihahatid para makipagkita sa lalaking sinasabing karelasyon nito. Ayon sa kanyang sinabi, pinababa niya si Tiffany sa sasakyan at iniwan itong nakatayo sa snow. Dagdag pa niya, umalis siya matapos kunin ang susi, pitaka at cellphone ni Tiffany. Ipinipilit ni Christopher na umuwi lang siya at iniwan si Tiffany mag-isa sa gilid ng kalsada kay sobrang lamig ng panahon. Nagpatuloy siya sa pagkwento tungkol sa kanilang buhay mag-asawa at unti-unti niya ibinabaling ang sisi ng pagkasira ng kanilang relasyon kay Tiffany. Ipinaliwanag niya sa mga detectives na nakatira sila sa bahay ng kanyang ina na si Kay para makatipid ng pera. Ayon sa kanya, plano nila makabili balang araw ng mas malaking bahay at kasama ang kanyang ina ay bahagi ng plano sa pagtitipid. Sinabi rin ni Christopher na bigla raw humingi si Tiffany ng kalayaan at naghahanap ng sariling tirahan na hiwalay sa kanya, na para sa kanya isang uri ng pagtataksil sa kanilang pinagsamahan. Binanggit niya ang sideline o part-time job ni Tiffany sa isang pabrika sa Pennsylvania bilang patunay na lumayo raw ito sa pamilya. Sa kanyang salaysay, inilarawan ni Christopher ang desisyon ng kanyang asawa na umalis bagong Pasko bilang makasarili. Habang kalmado niyang ikinukwentong umano'y pagkawala ni Tiffany sa gilid ng kalsada, alam na ng mga detectives ang totoo. Gayunpaman ay patuloy pa rin niyang pinag-uusapan si Tiffany na parang buhay pa ito at sinasabi niyang baka nakikituloy lamang ito sa mga kakilala. Sinabi niya na inaasahan niyang babalik si Tiffany kahit na nasa kanyang cellphone ito buong oras. Ang kwento niyang kusang umalis si Tiffany matapos ang away noong December 19 ay taliwas sa mga ebidensya. Natukoy na ng mga investigador na tumigil sa pagsagot sa mga messages si Tiffany noong December 18 at natagpuan na rin ang kanyang mga labi sa shed. Para maintindihan kung paano nauwi ang kwento ng pamilyang ito sa basement sa Shadyside Road, kinailangan balikan ng mga investigador ang nakaraan 16 years bagong insidente. Nagkakilala at naging magkasintahan sina Christopher at Tiffany noong pareho silang 18 years old. Pinili nila ang parehong trabaho at ng training para maging massage therapist at nakakuha rin sila ng lisensya. Kalauna nagbukas sila ng sarili nilang negosyo, isang salon na tinawag na Essential Needs sa bayan ng Kennedy, Pennsylvania. Pagsapit ng 2013, may dalawa na silang anak. Opisyal silang ikinasal noong March 21 ng taong yon, habang buntis si Tiffany sa pangatlo nilang anak. Sa loob ng sumunod na 10 taon, sinubukan nilang pagsabayin ang pagpapatakbo ng maliit na negosyo at ang pagpapalaki sa pamilya nilang 5. Noong 2021, napilitan silang gumawa ng malaking pagbabago daw sa problema sa pera. Para makatipid at makapag-ipon para sa down payment ng mas malaking bahay, lumipat sila kasama ang 3 nilang anak sa bahay ng mga magulang ni Christopher. Ginawa nila ito bilang pangmatagalang plano para sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Dahil kasama nila si Kay, natutulungan sila na mag-alaga ng mga bata habang nakatutok sila sa kanilang massage therapy business. Nagbago ang sitwasyon noong 2002 nang pumanaw ang ama ni Christopher. Pagkatapos nito, si Kay na lang ang naiwan na namamahala sa bahay. Sa parehong panahon, naging hindi stable ang kita ng negosyo nilang Essential Needs. Minsan hindi sapat ang kinikita ng salon para suportahan ang 5 nilang miyembro ng pamilya o para ipagpatuloy ang pag-iipon para sa sariling bahay. Noong summer ng 2025, kumuha si Tiffany ng pangalawang trabaho sa isang factory sa Pennsylvania para makatulong sa gastusin ng pamilya. Pero ang bagong trabahong ito nahiwalay sa negosyo nilang mag-asawa ang naging simula ng malaking pagbabago sa kanilang sitwasyon. Habang gusto ni Christopher na magpatuloy sa pag-iipon at manatili sa bahay ng kanyang ina, nagsimula maghanap si Tiffany ng mauupahang bahay. Iniisip niya ang posibilidad na mamuhay na mag-isa kasama ang mga bata. Hayagan niya ipinahayag ang kagustuhang maging independent sa pera. Ito ang sumalungat sa matagal ng plano ng kanyang asawa na sabay nilang buuin ang kanilang kinabukasan at yaman. Pagsapit ng autumn ng 2023, ang mga usapan nila tungkol sa pagbili ng sariling bahay sa hinaharap ay nauwi sa mga pagtatalo.
Ang dating plano ay napalitan ng away tungkol sa karapatan ni Tiffany na mumuhay ng mag-isa, malaya sa kontrol ng kanyang asawa. Noong January 2024, bumalik ang mga investigador kay Kay Morrison para sa isa na namang panayam. Layunin nilang buuin ang eksaktong timeline ng mga nangyari sa bahay sa Shadyside Road. Naalala ni Kay ang gabi ng Lunes, December 18 bilang huling beses na nakita niya si Tiffany. Bandang alas 7 ng gabi lumapit si Tiffany sa kanya sa sala malapit sa Christmas tree. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap at pagkatapos ay nagtungo si Tiffany sa kanilang kwarto. Ayon kay Kay, matapos noon ay hindi na niya muli nakita si Tiffany sa alinmang bahagi ng bahay na pinagsasaluhan nila. Hindi rin niya narinig na lumabas si Tiffany o gumamit ng alinman sa mga sasakyang nakapark sa driveway. Noong gabing yon, nanatili si Kay sa kanyang kwarto at hindi siya bumaba sa basement. Naalala rin ni Kay na may nagbago sa kilos ni Christopher kinabukasan, Martes, December 19. Sinabi raw ni Christopher sa kanya na hindi magandang pakiramdam ni Tiffany at nagpapahinga lamang ito. Hiniling din niya na huwag munang gambalain si Tiffany. Inutusan din niya si Kay at ang mga bata na huwag bumaba sa basement at sinabi kailangan daw niya ang katahimikan doon. Sa buong araw napansin ni Kay na ilang beses lumabas si Christopher sa likod ng bahay. Nakikita raw niya itong nagsusunog ng mga papel sa isang metal na lalagyan sa konkretong patio. Ayon kay Kay, napaka hindi ito karaniwan dahil halos hindi naman nila ginagawa ang ganitong paraan ng pagtatapon ng basura noon. Binigyang diin ni Kay na hindi na muling nakita si Tiffany sa loob ng bahay buong araw ng Tuesday. Hindi ito lumabas, hindi gumamit ng sasakyan at hindi nakipag-usap kanino man sa pamilya. Ang mga obserbasyong ito ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon habang sinusubukan ng mga detectives na buuin ang eksaktong mga pangyayari. Bilang bahagi ng kaso, sinuri rin ng mga investigador ang nakaraan ni Christopher, lalo na ang mga detalye na maaring magpaliwanag sa kanyang mga naging kilos. Ang ilan sa impormasyong ito ay diretsyong galing sa mga pahayag ni Kay at itinuring na personal na pananaw lamang malibang kung may ebidensyang sumusuporta rito. Ayon kay Kay, nahirapan si Christopher na kontrolin ang kanyang galit nung siya ay teenager pa. Sinabi niya sa mga investigador na may mga insidente noon na kinailangan ng tulong ng mga matatanda at ng social services. Inilarawan ni Kay ang ilang kilos ni Christopher bilang nakakabahalang pag-uugali na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, ipinasok si Christopher noon sa isang espesyal na behavioral program para tulungan siyang kontrolin ang kanyang mga biglaang galaw at emosyon. Bagamat hindi na kumpirma ng mga investigador sa opisyal na mga dokumento kung anong programa yon o kung naging epektibo ba ito, iginiit ni Kay na ang takot niya sa bigla at hindi inaasahang galit ng kanyang anak ay matagal na niyang dinadala hanggang sa pagtanda nito. At testimonya ni Kay ay isinama sa case file, hindi bilang patunay ng mga nagawang krimen noon kundi bilang dagdag na context. Layunin nito na ipakita ang emotional at psychological na kalagayan ng pamilya at kung paano nabuo ang relasyon ni Christopher sa mga taong malapit sa kanya. Para mas maunawaan ang posibleng motibo sa nangyari sa Shadyside Road, sinimulan ding suri ng mga investigador ang mga koneksyon ni Tiffany sa labas ng kanilang bahay. Gaya na nabanggit noong summer ng 2023 ay nagsimula magtrabaho si Tiffany sa isang factory sa Pennsylvania. Doon niya nakilala si Jake Hill. Ayon sa pahayag ni Jake, sa simula ay magkaibigan lamang sila ni Tiffany. Hiniling pa raw ni Tiffany kay Jake na limitahan ang access sa kanyang social media para walang makakita, lalo na si Christopher. Sinabi ni Tiffany na natatakot siyang binabantayan siya. Sa kanilang mga pag-uusap, madalas ilarawan ni Tiffany ang kanyang asawa bilang taong may malubhang problema sa emosyon at pag-iisip. Noong November 2023, nagbagong ugnayan ni na Tiffany at Jake. Ang dating pagkakaibigan ay nauwi sa romantic relationship. Sa mga pribadong mensahe, detalyado nilang pinag-uusapan ang pag-uugali ni Christopher. Inilarawan siya ni Jake bilang manipulative at sinabi niyang sinasadya raw ni Christopher na lumikha ng sitwasyon kung saan pakiramdam ni Tiffany ay wala siyang kapangyarihan at lubos na umaasa sa kanya. Ang mga pag-uusap na ito ay nagsimulang magbago sa pananaw ni Tiffany. Mas naging bukas siya sa pagpapahayag ng kanyang galit at sama ng loob. Sinimulan niyang questionin ang kontrol ni Christopher sa pera at ang takbo ng kanilang buhay sa loob ng bahay. Mabilis na lumala ang sitwasyon noong kalagitnaan ng December, isang linggo lang bagong insidente sa basement. Isang anak na babae ni Tiffany ang nakakita ng mga mensahe sa kanyang cellphone na malinaw na galing kay Jake. Sa puntong yon, hindi na maitago ang relasyon.
Sa parehong araw, isang tila maliit na isyu sa bahay ang naging mitsa ng malaking away. Nagalit si Christopher dahil sa isang bangkok ng sabaw. Sinabing hindi ito makain at masyadong mamantika. Pagkatapos nun, gumawa ng matapang na desisyon si Tiffany na umalis. Pumunta siya sa Pennsylvania at tumuloy kay Jake at nanatili siya roon sa loob ng 5 araw. Habang nasa Newcastle, pinag-uusapan nila ni Jake ang plano na umupa ng sariling bahay at magsampa ng divorce. Sa kabila ng kanyang desisyon, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan si Tiffany sa kanyang anak na lalaki at sa kanyang mga anak na babae. Sa huli, isang tawag mula sa kanyang anak na babae ang naging mahalaga. Nagtatanong kung pwede silang magkasama sa gabing yon para manood ng pelikula. Ang tawag na yon ang nagkumbinsi kay Tiffany na bumalik sa kanila noong linggo ng December 17. Pero bago pa ang December 16, lumala na ang alitan ng pamilya at umabot na ito sa labas ng bahay sa Shadyside Road. Nung araw na yon, si Jake na nakainom ng alak ay nagpadala kay Christopher ng mga pribadong litrato nila ni Tiffany. Sumagot si Christopher sa pamamagitan ng sunod-sunod na tawag at mensahe. Tinawag siya ni Jake na parang clown at kinutya ang papel niya bilang provider ng pamilya. Bilang sagot, nagbanta si Christopher na haharapin niya si Jake ng personal at sinabi niyang gagamitin niya ang mga litrato bilang ebidensya sa korte sa oras na mag-divorce na sila. Sa parehong araw, gumawa si Christopher ng hakbang na lalong nagpasama sa sitwasyon. Ipinasa niya ang mga litrato mula kay Jake papunta sa kanyang anak na lalaki na teenager. Kalaunan, sinabi niya sa mga investigador na ginawa niya yon para ipakita sa anak niya ang totoong nangyayari. Noong gabing yon, kinausap ni Christopher ang isa pa niyang anak na lalaki na nagsabing galit siya kay Tiffany dahil umalis ito sa bahay. Ginamit ni Christopher ang sinabi ng anak para lalong ma-pressure si Tiffany. Noong December 17, bumalik si Tiffany sa East Liverpool matapos mawala ng 5 araw. Sa basement ng bahay, nagkaroon ng mag-asawa ng mahaba at mabigat na pag-uusap. Ang usapan nila ay tungkol sa paghahati ng mga properties, plano sa titirhan sa hinaharap at custody ng kanilang anak na lalaki at 2 anak na babae. Sinabi ni Tiffany na balak niya umupa ng sarili niyang tirahan. Iginiit din niya na gusto niya ng pantay na schedule sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kinumpirma rin niya na handa pa rin siya makatrabaho si Christopher sa kanilang massage studio at tumulong sa pagbabayad ng kanilang mga utang. Gusto ni Christopher na mag-family counseling sila at nagmungkahi ng ibang paraan ng paninirahan na para sa kanya ay makukontrol ang sitwasyon. Tinanggihan ni Tiffany ang mga mungkahing yon at pinanindigan ang desisyon niyang mamuhay ng hiwalay. Lumakas ang kanilang boses, tumaas ang emosyon at naging mas mainit ang sitwasyon. Habang nagtatalo, itinulak ni Christopher si Tiffany. Kalaunan, inamin din ito ni Christopher. Ayon sa kanya, nang bumagsak si Tiffany, tinignan niya ito dahil nag-aalala siyang baka nasaktan. Pero sinabi raw ni Tiffany na hindi siya nasugatan. Kahit na nangyari yon, hindi umatras si Tiffany sa desisyon niyang umalis sa bahay. Pagkatapos ng away, kinuha ni Christopher ang mga susi ng 2 sasakyan. Sinabi niyang wala siyang planong gawing madali ang pag-alis ni Tiffany. Iginiit pa niya na si Jake mismo ang dapat pumunta para sunduin siya. Ang pag-uusap na ito ang huling na italang pagtatangka nilang pag-usapan ng paghihiwalay bago ang nangyari. Para mabuo ang mga pangyayari ng gabi ng krimen, binalikan ng mga investigador ang gabi ng December 18. Sa panlabas na tingin, mukhang normal at tahimik ang bahay sa Shadyside Road. Bandang alas 7 ng gabi, sandaling nakipag-usap si Tiffany kay Christopher sa sala malapit sa Christmas tree. Pagkatapos ng maikling usapan, pumunta siya sa kanilang kwarto. Matapos noon, hindi na siya nakita sa mga bahagi ng bahay na pinagsasaluhan nila. Nagpatuloy ang paggamit ni Tiffany ng kanyang cellphone hanggang 6:50 ng gabi, kung kailan na ipadalang huling message mula sa kanyang telepono. Lahat ng mga natanggap na messages at notification pagkatapos ng oras na yon ay nanatili hindi binubuksan. Dahil dito, natukoy ng mga investigador na dito malamang nagsimulang marahas na pangyayari. Ayon sa muling pagbubuo ng mga pangyayari, makalipas ng ilang oras ng gabing yon, bumaba si Tiffany sa basement. Nagkaroon muli ng mga pag-uusap ang mag-asawa, ngunit hindi alam ang eksaktong laman ng kanilang usapan. Sa gitna ng pangyayaring ito, gumamit si Christopher ng baril. Pumutok ang baril malapit sa shower sa basement at tinamaan si Tiffany sa mukha. Kalaunan, sinabi ng medical examiner na ang baril ay wala pang 3 talampakan ng layo mula kay Tiffany nang pumutok ito. Dahil dito, tuloy ang inalis ang posibilidad na aksidenteng pagbaril. Matapos mamatay ang kanyang asawa, sinadya at planado ang mga ginawa ni Christopher para itago ang nangyari.
Gabi na nang tawagan niya si Randy at hiniling na pumunta agad sa kanilang bahay. Sinasabi may mahalagang dahilan. Nang dumating si Randy, nasa kanilang mga kwarto na sa itaas na Kay at ang kanilang mga anak. Pinababa ni Christopher si Randy sa basement. Ipinakita niyang butas ng bala sa plastic na dingding ng shower at pagkatapos ay ipinakita ang litrato ng katawan ni Tiffany sa kanyang cellphone. Ayon sa salaysay ni Randy, may hawak na baril si Christopher at hayagang nagbanta na sasaktan ng kanyang ina at ang mga bata kung tatanggi siyang tumulong o kung magsusumbong siya sa mga pulis. Dahil sa takot at matinding pressure, pumayag si Randy na tumulong. Binalot ang katawan ni Tiffany ng construction tarp at isang nakarolyong carpet. Magkasama nilang binuhat ang balot mula sa basement, pataas sa hagdan at tumawid sa loob ng bahay at inilabas papunta sa isang sasakyan. Bandang 3:00 ng madaling araw ng Tuesday, December 19, inilipat ang katawan sa shed sa likod ng bahay. Sinara ni Christopher ang shed gamit ang bagong lagay na kandado. Pagkatapos nito, sinimulan na niyang buuin ang kwento na kusang umalis si Tiffany. Sa loob ng bahay, parang normal lang ang takbo ng buhay sa panlabas na tingin. Hindi alam ng kanilang mga anak ang nangyari sa basement kahit malapit lang ito sa kanilang tinitirhan. Noong Tuesday, December 19, parang karaniwang araw lang sa Shady Side Road para sa mga nasa loob ng bahay. Nakafocus lang mga bata sa kanilang pag-aaral at araw-araw na gawain, habang si Kay naman ay nananatili lamang sa living room ng bahay. Si Christopher naman ay halos hindi nakikita buong araw. Sinasabi niyang abala siya sa mga gawaing bahay. Kalauna natukoy ng mga investigador na paulit-ulit na pumupunta si Christopher sa shed sa likod ng bahay sa araw na yon. Ayon sa prosecution, doon umano pinaghiwa-hiwalay ang katawan ni Tiffany. Gamit ang hand tool, pinaghiwa-hiwalay ni Christopher ang mga labi. Inilagay sa mga itim na trash bag at binalot muli sa carpet at makapal na tarp. Kalauna nag-post si Christopher sa Facebook na humihingi ng tulong para mahanap si Jake. Nanatiling public ang post kahit may mga galit at agresibong komento mula sa ibang tao. Nung hapong yon, isinama ni Christopher ang mga bata sa pag-alis sa bahay. Habang nasa biyahe, nag-record siya ng mga video kung saan ay tinatanong niya ang mga nararamdaman nila tungkol sa kanilang ina. Kalaunang tinignan ng mga investigador ang mga video na ito bilang posibleng paraan para maitala ang emosyon ng mga bata sa panahong patay na si Tiffany. Noong December 2024, umabot sa paglilitis sa korte ang kaso tungkol sa krimen laban kay Tiffany. Ang depensa ay nakatuon sa sinasabing paglabag sa tamang proseso nung inaresto si Christopher at nung hinanap ang ebidensya sa property. Tumistigo si Christopher sa korte at iginiit na wala siyang kinalaman sa krimen. Sinabi rin niyang wala siyang alam sa nangyari sa kanyang asawa hanggang matagpuan ang mga labi nito. Sa cross-examination, tinanong siya ng prosecution tungkol sa kanyang emosyon nung araw na nakausap niya ang pulis. Nang mapunta ang usapan sa pagkakatuklas sa mga labi, inamin ni Christopher na alam niyang pinaghiwa-hiwalay ang katawan sa shed. Ang pag-amin na ito ay taliwas sa nauna niyang pahayag na wala siyang alam. Ang pahayag na yon ang naging mahalagang bahagi ng paglilitis. Napagpasya ng korte na may alam na si Christopher kung paano itago ang katawan bago pa opisyal na matuklasan ng mga investigador ang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Noong December 17, 2024, naglabas ang korte ng hatol na guilty kay Christopher. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makalaya. Formal ding ibinigay kay Kay ang legal na pangangalaga sa 3 niyang apo. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!